Okay, so sa mga nag-request guys ng paano sir magpalit ng router. For example, so ito kasi guys yung nabili sa akin is ready to use na siya na kung saan meron kasamang router yon. So ipa-plug na lang yung router, sasalpakan ng internet, then i-open na lang yung mismong Bendo machine. Pero may mga gusto kasi magpalit ng router guys. So mas magandang router kasi guys, mas okay na connection between at sa ating device and yung Bendo machine. No? So ganito lang guys ang pagpalit ng router. So first of all, exit muna kayo dyan sa apps. Make sure na nakapatay muna yung Bendo. Then, nakabukas yung router nyo guys na pagkukonektahan nyo. So ngayon, ang gagawin nyo is, punta muna kayo sa Wi-Fi. Yan, pasok kayo sa Wi-Fi guys. Tignan nyo muna yung IP range ng inyong router. For example, ito yung bagong router ko. No? So patay nyo yung Bendo guys muna. Magko-connect muna ako sa mismong router na pagko-connectahan ko. No, for example, ito yung bago, no, ito yung bago. So kailangan niyo mag-connect muna diyan. So connect muna tayo. So post ko lang. Okay, nilagay ko na yung password then connect tayo. So connect kayo sa router na target nyong pagkonektahan. Okay. Then next, pag connected na kayo diyan, guys, ang gawin niyo lang i-click niyo 'to. Ayan. Basta pasukin nyo yung mismong router na yan, makikita nyo kasi dyan yung IP address. So, yun yung kailangan nyo. Titignan natin yung IP range na tinatawag. So, ito yung tatlong kailangan natin, guys. So, 192.168.0. Yan yung tatlong kailangan natin. So, iba-iba kasi yan, guys. Kung ang gamit yung router is PLDT, ang lalabas dito is 192.168.1. So, sa Converge naman, 192.168.100. No. So wag niyo pansinin yung pinakadulo kasi yan yung assigned IP. Ibig sabihin nun ito yung device na to is nasa number 1 siya. No. Basta ito lang ang tatandaan nating titignan at wag kakalimutan. Ang IP range ng ating router is 192.168.0. Okay, so clarify na tayo doon, no. Ngayon, pwede nyo nang buksan yung Bendo. Ay, hindi. Ganito ang gawin nyo, guys. Once na connected na kayo dun sa isang network, patayin nyo muna yung router na kung saan dating nakakonect itong aking Bendo machine. No? Patayin nyo muna yun. Once na nakapatay na, saka nyo i-plug on yung inyong Bendo machine. Kasi ang mangyayari dun, guys, mag-open sa Bendo machine, hahanapin niya yung mismong router na yon. No? Yung dating nagkonektahan niya. Pag hindi niya nahanap yon, automatic magbubukas yung hotspot ng Bendo machine na to. So with that, pwede na nating i-configure yung details na nakalagay sa kanya na wag na siyang mag-connect doon sa dati. Magko-connect siya dito sa bagong wifi na to. So sana na-gets nyo guys na yung logic. No, basta pinakauna, patayin nyo yung dating router. Then saka nyo buksan yung Bendo machine. So tignan natin, saksak natin siya. Okay. Dito, makikita kasi natin dito, or kung hindi man, basta automatic lalabas dito yung JTAG na hotspot. Yan. So no wifi hotspot config, ganyan, etc. Basta may lalabas dyan, or wala man, wait nyo na lumabas yung hotspot. Yun yung pinaka-importante guys na ma-search nyo dito yung JTAG support. Ayan. So ganito guys, no? Ito yung kailangan yung mapalabas. Ito guys, once na hindi ito lumabas yung JTAG support, ibig sabihin nun, nakakonect si Bendo machine dun sa dating router. Kaya nga, make sure na patayin nyo yung router na yon. So sana nagigets nyo yung explanation ko, no? So pag napalabas nyo yung hotspot ng Bendo machine kagaya nito, ayan, pwede na tayo mag-connect dyan. Ayan. Pag connected na tayo sa ating Bendo machine na to, pwede na nating sabihin or i-configure kung saan nga ba siya magko-connect. Ngayon, back tayo dyan. Punta kayo sa mismong app natin, yung JTAG Bendo. Pasok kayo dyan. So next, ang next natin gagawin is pumunta sa login. So, click nyo lang ng 5 times dyan. So, gamitin nyo yung inyong sariling password. So, ito yung default ko at JTAG. Ito napapalitan naman to guys. Yan. So, ito yung default password ko, JTAG12345, then login. Ngayon, dito, pasok kayo dito sa WLAN profile. So, dito tayo magko-configure at sasabihin natin kay Bendo kung saan nga bang router siya magko-connect. Ngayon, dito may nakikita kayong IP, diba? Diba, tinignan natin kanina yung IP range doon sa mismong router na pagko-connectahan natin. Ano yung nakita natin? 192.168.0, diba? Tama. So, yun ang ilalagay natin dito. So, itong IP na to is mali. Ayan. Nakalagay kasi is 192.168.100.41. Mali yan. So, ilalagay natin yung IP range ng ating router na target. So, 192.168.0.
Dito guys, ito explain ko lang. At sana magets nyo. Kasi gusto kong magets nyo yung flow. Yung flow kasi yung pinaka-importante dito eh. Ito yung IP range. No, ito fix yan guys sa router. Sa dulo is yung assigned IP na tinatawag. Kumbaga yan sa sa bahay, merong mga specific address yan. Yun yung pinaka-address ng Bendo machine na to. Yung kanina, 'di ba, nakita nyo 192.168.0.1. Yun yung address ng tablet na to. 1 yung address niya. Pero ito, si Bendo machine, kailangan niya din ng specific IP address na walang conflict. No. So for example, ito, ang ilagay na lang natin 200 para safe. Ayan. So, pag na-save natin yan mamaya, ang magiging IP address ni Bendo is 192.168.0.200. Now, so click natin yung connect para mag-update yung mga subnet mask, gateway at DNS kasi hindi pa yan ma-update. So click natin yung connect. Ayan. Okay lang kahit disconnected pa yan. So basta na-click nyo to para mag-update lang itong mga to. Okay? So hindi nagpo-focus. Then next, ito na yung next guys. Ay sorry na, exit. Balik lang kayo doon. Next na press ko yung back eh. Ay, lagi na naman. At yan, so balik tayo sa WLAN guys. So yan. So di ba ito na setup na natin. So next dito naman guys sa baba. Ito guys, one time lang natin 'tong ginagawa. Para masabi lang natin kay Bendo machine kung saang router siya magko-connect. Dito naman natin ilalagay yung SSID nung router. 'Di ba? Para alam ni ESP kung saan siya magko-connect. So click natin 'to. Kung ganito yung lumabas guys o walang lumalabas na router. Ang gawin niyo, exit kayo sa apps. Need lang natin i-capture or ma-scan yung mga wifi na available. So, slide down. Pumunta kayo mismo sa router. More settings. Yan. Wait nyo lang na mag-scan. Hayaan nyo lang muna. Pag natapos mag-scan, wait nyo lang. Okay, so okay na yan. Medyo matagal-tagal na. Ngayon, balik tayo dun sa apps. Kasi masasave yun eh. Yung mga na-scan. Balik tayo dito. Pero kung hindi nyo man ma-scan, pwede nyo i-manual na i-type. Medyo matrabaho lang kasi pag i-type ng manual. At JTech 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so balik tayo sa WLAN. So dito, click ulit natin yung Wi-Fi SSID. Wala pa rin. So ibig sabihin hindi niya nakaka-capture. Pag ganun guys, hindi niya nakaka-capture, i-manual na lang natin. Kaya, pero dapat, make sure na same yung SSID ng router mo na target sa ilalagay mo dito. Kasi doon magko-connect yung Bendo machine eh. So, madali lang naman. Guys, itong advice ko guys sa router na ilalagay nyo, make sure na mas better caps lock lahat ng pangalan. Pangalawa, yung password is walang gaanong karakter. Kunyari, piso tab at 12345. Mga ganun lang na password. Mga basic lang ba? Now, so lagay ko muna yung SSID. Piso tab. Yan yung password. Ilagay ko lang guys. Wait lang Okay. So, nailagay ko na yung SSID. Make sure na tama. Okay, tama naman yung SSID. Parehas doon sa router ko. Then dito, password, double check nyo. Pwede nyo naman i-click yung show para makita nyo yung password. No? So, sa akin, tama naman. Ngayon, make sure na, guys, nakakonect pa rin kayo sa hotspot ng Bendo machine. Kasi pag click natin yung apply and start, ibabato nito yung details na yan, yung IP address, yung SSID, tsaka password sa Bendo machine. Ngayon, pag nag-reboot yung Bendo machine, doon na siya magko-connect. So, ang magiging IP address dapat ng Bendo machine na to is ito. So, automatic magko-connect yan, guys. No? So, try nating apply. So, apply natin. So, connected. Yan, fake yan, guys. So, hintayin lang natin mag-disconnect kasi magre-reboot pa yan. So, magre-reboot pa yan, guys. So, hindi pa yan yung pinaka-connected niya. So, pag ganyan, guys, okay lang yan. Nagre-reboot kasi yung Bendo machine. Ibig sabihin nun, isi-save nyo yung mga na-receive nyang data saka magko-connect yun sa mismong router. Yan. So, meron nang lalabas dito. Then, wait nyo around siguro 5 minutes, ganon. Pero pag mahaba na yung 5 minutes, mga 2 minutes lang ganon. Pag masyadong matagal pa rin at ganito pa rin guys, tawag dito, i-check nyo yung wifi, dapat hindi lalabas yung JTech support. No? Okay, so pag ganito guys, exit tayo. Pag sobrang tagal, exit tayo. I-verify natin kung nag-connect nga ba siya. Kasi pag nag-connect tong Bendo machine guys, hindi lalabas yung hotspot. So, buksan natin yung Okay, so wala namang JTech na lumabas, 'di ba? Walang JTech. So ibig sabihin nun, naka-connect yung Bendo machine. So ang gagawin natin yan, balik lang tayo ulit doon kasi mag-iiba yung IP nun eh. Balik tayo diyan. Make sure na alam nyo guys yung nilagay yung IP address kanina, yung static IP.
at jtech12345. Okay? So, balik tayo sa WLAN. As you can see, nag-iba, di ba? So, normal lang yan, guys. Kasi nga, finite siya yung IP ng Bendo eh. So, ito kasi yung default IP ng Bendo. Ngayon, palitan natin yan. So, kung mapapansin nyo, hindi lumabas yung hotspot ng Bendo. Ibig sabihin nun connected yon. Ang naging problema lang is nag-iba yung IP. So, palitan natin yung tamang IP. Yung nasave natin kanina, yung 192.168.0.200. So, yan ang tatandaanan nyo. Ngayon, pag clinic ko yung connect, dapat magko-connect yan. Ayan, connected na. So, yun lang guys. Ganun lang yung napakasimpleng mag-binding. So, ngayon, connected na ako dun sa mismong router na yun. So, for example, gusto nyo magpalit ulit. Ganun lang ang gagawin nyo ulit guys. Huwag kayong malilito. Kailangan nyo lang naman palabasin yung hotspot ng Bendo machine para ma-update yung ibabato nyong details, no? So, patayin nyo yung mismong router. Then, saka nyo patayin si Bendo tsaka isaksak ulit. Pag hindi niya mahanap yung router na yun, automatic bubuksan nyo yung hotspot niya at mag-connect kayo sa tablet na to. Then, saka nyo configure ulit dito. Same thing lang sa ginawa natin. Now, hopefully, hindi kayo nahirapan. Hopefully, naintindihan yung explanation ko, guys. Kasi gusto kong mag-get nyo yung flow before nyo gawin to. No? So, yun lang, guys. Thank you for watching and happy coins out.